340 million pesos na halaga ng umano'y shabu na sabat sa dalawang babae sa Muntinlupa. Nakabalot sa packaging na kulay ginto at inilagay sa maleta at karton ang 50 kilo ng hinihinalang shabu. Ang ilan sa packaging may nakasulat na Cote d'Ivoire, isang bansa sa West Africa. Iniimbestigahan ngayon ng PIDEA kung saan galing ang droga at kung sino ang tatanggap nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naaresto at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May follow-up operation naman laban sa mga kasabwat umano ng dalawang sospek. Vietnamese national inaresto dahil sa di-otorisadong pag-aalok umano ng cosmetic surgery. Ayon sa CIDG, lumapit sa kanila ang isang pasyente para ipacheck kung lehitimo ang medical practice ng Vietnamese national sa Pilipinas. Doon na lamang wala siyang lisensya sa Professional Regulation Commission. Hinuli rin ang kanyang Vietnamese assistant. Nakumpiska ang medical supplies na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sinampahan naman ang mga sospek ng reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959. Sinusubukan pang makuha ang panig ng klinik at ng mga naarestong Vietnamese. 600 million pesos na halaga ng expired imported meat products sinunog sa San Ildefonso, Bulacan. 5 truck ang ginamit para mahakot ang mga meat products na galing sa warehouse sa Maykawayan na ni-raid kamakailan. Nadiskubre ng NBI na bukod sa hotdog at siomai, pati mamahaling karne, pinalalabas daw na okay pang kainin kahit hindi na. Inaalam ng NBI kung saan ibinabagsak ang mga imported na karne. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.